nawalan pa ng tahanan na ang ilang residente sa Cavite. Para sa live update, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary. Cheryl, alam mo, katulad ng nangyari sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan ay binahari ng gusto rito sa Cavite. Sa mga kalsada at mga lugar ang binaha, no? At dahil sanay na yung mga kababayan natin sa baha, naging pahirapan naman yung rescue operation sa Cavite City. Inukupan ng baha ang kahabaan ng Aguinaldo Highway sa Bacoor, Cavite kanina. Bagamat nakakadaan ang mga jeep at bus, hindi nila hinihintuan ang mga commuter dahil sa taas ng tubig. Kaya no choice ang mga biyahero kundi maglakad sa baha. Sa tiro ng highway naman, hirap ang mga motoristang dumaan sa binahang kalsada. Pero ang mga residente, sanay na raw sa ganitong eksena tuwing umuulan. Kaya ang mga bata nag-swimming sa baha. Kada bagyo po, ganyan po talaga. Sanay na po talaga. Kailangan po maghahanda na lang po talaga. Pag may alam na bagyo. Sa Cavite City, hindi lang baha ang kalaban, kundi malalakas na hampas ng alon at high tide. Marami ring bahay ang nasira ng malakas na hangin. Sa ngayon, sabay-sabay kasi na meron tayong high tide, then yung ulan natin ay walang tigil, 2 araw na. Kaya siguro talagang umangat yung ating water level. Sa ngayon naman ay sinigurado nating malinis ang ating mga drainage system at maayos naman ang lahat according sa ating engineering office. Dahil sa pananalasan ng bagyo at habagat, nagsagawa ng forced evacuation ng LGU sa 5 coastal barangay. Dahil sa malakas na alon at ihip ng hangin, pinapaalis na ng barangay yung mga residente rito sa LTO site. Pero karamihan ng mga residente na ayaw umalis ay natatakot namang iwan yung kanilang mga tahanan na baka naman sila ay mawalan o manakawan. Pero patuloy pa rin yung pagkukumbinsi ng barangay na umalis na sila rito para masiguro ang kanilang kaligtasan. Sa uli, aabot sa 500 pamilya ang inilikas pa rin ng LGU. Alam mo, Cheryl, kanina nga lang ay nakita natin yung LGU ng Cavite City na namahagi na ng mga ayuda, pagkain sa mga bakwit. Samantala, nananatili pa rin na brown out, walang kuryente sa Cavite City at sa area din ng Noveleta. Samantala, ang good news naman nito ngayon, dito sa Cavite ay passable na ang Aguinaldo Highway. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.